27 years eh. 27 years eh. Hindi na ako nakatanggi eh. Tama na ba yan? Lapit na! Si Teresin ba yan o pangano sa inyo? Lapit na! Kay tagal ko tong hinintay, ilang buwan ko ring sinanay, kausap ang sarili sa hangin mo'y naaani. Thank you! Ito, regalo ko sa'yo. Ano ba masasabi mo? Salamat, Ninong! Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakahawak ng ganitong relo. Nagtula na siya. Pangkasyo lang ako ngayon, ano na, Prado. Kasigurado sa tugon mo, di na pagpapabukas pa. At sa wakas, umabuting ka na. Jose, bukal ba sa iyong kalooban ng pagparito mo para makaisang din si Violeta na iyong pakamamahalin, paglilingkuran, habang may buhay tugo. Walang pag-aalinlangan, Father. Walang pag-aalinlangan. 29 years. Kaya mo ba siyang halikan ng 29 na beses? Nagpapasalamat ako sa pag-aaruga mo sa amin ng iyong mga anak. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa pagmamahal mo, suporta at pangunawa sa amin. Ang pag-ibig kapag tapat, hindi kumukupas, laging may asim, laging matamis. Diba? Kaya nakakatuwa na nararamdaman niya pa yung tamis ng pagmamahalan. Kapag kita'y kapiling, wala na akong mahihiling. Ang buhay ko'y laging sapat. Ikaw ang aking lahat. Kapag kita'y Congratulations, Brad. mga talay naglilingling. Oo nga ng mga pinagagawa mo. Natutuyo. Kayong dalawa ay mag-asawa sa harap ng Panginoon. Ngayon, pagsipapan niyong lalo na maakay ang isa't isa para sa langit kayo ay magkapiling pa rin sa ngalan ng Panginoon. Violeta, bukal ba sa iyong kalooban ng pagparito mo upang makaisang dibdib si Jose na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang may buhay to God? Yes na yes po, Father. Oh, yes na yes. Kapag kita'y kapiling, payapa at ang paligid sa salimuot ng mundo. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ang kasal ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin.
Diba? Sa buhay ng mag-asawa ay nananariwa, napapaalaala ang pagmamahal ng Diyos. Sa aking butihing may bahay, patuloy na pagmamahal ko na nasa mga nakalipas na dekada ay ipagpapatuloy ko pa rin ang pagmamahal ko hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa ay nilalang sila ng may kapal lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mga salita ng Ebanghelyo ay pawiinawa ang ating mga sala. Jose? Jose. Ang pangalan mo naman ay Violeta. Okay. Ano ang tawag mo kay Violeta? Ano? Madam Violi? Talaga naman. Bakit yun ang tawagan nyo araw-araw? Madam Violi? Pag galit lang. Pag hindi naman, anong tawag mo? Yung ordinaryo lang. Mahal. Mahal. Bakit? Mahal. Mahilig sa mga mahal na bagay ang asawa mo? Ay hindi. Mahal na mahal mo siya. Violi, anong tawag? Madam Violi, anong tawag mo sa iyong asawa? Pa. Anong pa? Yun lang talaga. Pag galit ka, Paggalang ko sa kanya. Paggalit, hindi siya tinatawag. di mo tinatawag. Bakit pa? Ibig sabihin nun, pa. Pa. Bakit pa? Siya ang, ano ba yan? Bakit ba pa hindi papa? Papat pa lang talaga. Hindi mo tinatawag ng Joe, Joey, wala. Pa at saka Pioli, di ba? Oo. Sabi mo, kayo ay kasal na sa Huwes? Ilang taon? 7 po. 27 taon na silang kasal sa Huwes. Di ba? Civil marriage, di ba? Okay. So ngayon pa lang kayo magpapakasal sa simbahan. Oo. Bakit naisipan niyo magpakasal pa sa simbahan? Okay na naman kayo, 27. Pangarap po kasi namin po talaga ang sa simbahan makasal. Dahil walang pera po, nag-civil lang muna po. Ibig sabihin ngayon, mayaman ka na talaga. Ha? Kasi nangingintab yung damit mo, ibig sabihin, mayaman na talaga kayo. Ha? Meron na talagang panghanda. Oo, huwag natin sabihin na mayaman na kayo kasi baka hindi kayo bigyan ng pakimkim ng mga ninong at ninang nyo. Dahil mayaman naman na yan. Di ba? Meron ba kayong mga anak? Ilan? 4 po, Father. 4 po. Panganay po, Jovi. Pangalawa po, si Jose Jr. Pangatlo, Vera. At ang bunso po namin, VJ. Ilang taon yung panganay? 27 po. Wow, tamang-tama. Yung bunso, 16 years old po. meron na ba kayong apo? Wala pa. Nasaan yung mga anak na to? Yung mga anak, tumayo. Tumayo kayo mga anak. Sabi ng nanay at tatay nyo, wala pa silang apo. Pero ang panganay niya, 27. Pag humingi tayo na si Jose at Madam Violet ay bigyan pa ng supling, parang humihingi tayo ng milagro. Di ba? Pero pwede pa rin mangyari. Bakit hindi? Maraming babae sa lumang tipan ang si Elizabeth, si Sarah, binigyan ng anak ng Diyos sa kanyang katandaan. Di ba? Gusto pa ba ninyo magkaroon ng dagdag na supling? Opo, kung may pagkakaloob ng Panginoon. May ibubuga pa. O kayang-kaya pa. Ikaw gusto mo bang mag-alaga ng anak? Hindi na po, apo na lang po ang gusto ko. Okay, narinig nyo. Ayaw na nila ng anak, kaya hindi tayo hihingi ng anak. Ang hihingi natin, apo. O kaya yung mga anak ang makinig. Inihiling ng tatay at nanay nyo magkaroon na ng apo. Kaya magsimula na kayo maghanap ng mamahalin, pakakasalan, upang magkaroon ng apo ang mga nanay at tatay nyo. Di ba? Kasi iba talaga yung may apo. At sabi mo, ito ang iyong pangarap. Ang makasal kayo sa harap ng Diyos, hindi lang sa harap ng sambayanan. Di ba? O kaya, maraming salamat at sa inyong, ayoko namang sabihin katandaan. Di ba? Kasi ano naman pag umiibig ka, lagi kang bata. Di ba? Kaya sa katayuan sa buhay ngayon, pinili nyo magpakasal. At ako'y hanga sa inyo. Congratulations. At mahal na mahal mo si Violet. Di ba? Oo. At nagmahalan kayo ng 27 years. Di ba? Kanina nahalikan mo siya, di ba? Anong lasa ng halik? Lasang suka na?
Ay, lasang lipstick. Ah, sige, halikan mo uli si Violeta. Halikan niyo. Tingnan mo. Lapit ka na lang. Ano? Eh, ang bilis-bilis naman. Si Basibin mo. Ano na ngayon ang lasa? Matamis. Matamis pa rin. Kaya tinan nyo, ang pag-ibig kapag tapat, hindi kumukupas, laging may asim, laging matamis. Diba? Kaya nakakatuwa na nararamdaman nyo pa yung tamis ng pagmamahalan. Kasi hindi naman kukupas yun eh. Pag laging nagmamahalan, laging sariwa. Di ba? Katunayan ngayon, nung nakita kita eh, sabi nung sa 59 years old, sabi ko mukha lang naman 18 yung ikakasal. Di ba? Mukhang 18 lang. Di ba? Di ka nga makapaniwala, nakita ko eh. Natulala ka kanina eh. Oo, natulala siya nang makita niya. Kaya maligaya sila sa kanilang pag-aasawa. Ngayon, ano ba ang inaasahan ng Diyos sa inyo? Alam ko na tinutupad nyo na yung inaasahan. Pero papaalalahanan ko lang kayo. Ang kasal ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba? Sa buhay ng mag-asawa ay nananariwa, napapaalaala ang pagmamahal ng Diyos. Anong pag-ibig ito? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tapat at walang hanggan. Ang pag-ibig na, kaya nga sabi niya walang paghihiwalay. Ang pag-ibig na ito ay nagmamalasakit. Ang pag-ibig na ito ay nagpapatawad. At sa buhay may asawa, sa ugnayan ng tao, hindi nawawalan ng bagay na dapat patawarin. Di ba? Kasi tao tayo eh. Laging may patatawarin. Kaya kailangan handa kayo lagi magpatawad. Kasi kapag nagpapatawad, ay binibigyan nyo ng pagkakataon laging maging sariwa ang pagmamahalan. Di ba? Yun ang maganda doon. Ikalawa, ang mag-asawa ay inaanyayahan ng Diyos na maging katuwang sa paglikha ng supling kasi gusto ng Diyos maraming anak. Mahilig ang Diyos sa mga apo. Di ba? At sa pamamagitan ng mga supling, magpapatuloy ang buhay ng sangkatauhan, magpapatuloy ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya tinatawagan yung mga anak, kung pwede na, kung kayo ay tinatawag sa pag-aasawa, kumilos-kilos na kayo. Habang kaya pa nilang mag-alaga ng apo. Pero, kung wala naman kayo, kung hindi naman kayo tinatawag sa pag-aasawa, ay huwag kayong magpumilit mag-asawa. Di ba? Kasi ang pag-aasawa ay hindi para sa lahat. Kung nararamdaman ninyo at dumating sa buhay nyo ang pag-ibig at kayo pwedeng magpakasal, huwag na kayo mag-urong sulong sapagkat gusto na ng mga magulang nyo mag-alaga ng apo. Di ba? Dito mo, swerte nyo, may tagapag-alaga ng apo. Nakakapagod kaya mag-alaga ng anak. Kaya swerte nyo, kaya pag-isipan nyo na yon. Ikatlo, sa pamamagitan ng buhay ng mag-asawa ay nagtutulungan kayo sa buhay kabanalan. Bakit? Kasi ang gusto nyo, mag-asawa kayo dito sa lupa, mag-asawa rin kayo sa langit. Mangyayari lamang yon kung ikaw kasi aakayin mo si Madam Violet para maging banal na asawa. Di ba? Turuan. Lagi nagpapaalalahan na nagtutulungan, nag-aakayan kayo sa matuwid na pamumuhay. Gayon din naman ikaw, Madam Violet, sa iyong mister na si Jose. Iisipin mo lagi. Ang sukdula ng pagmamahal na mag-asawa sa isa't isa, higit sa lahat, mahal mo talaga yung asawa mo kung tutulungan mo siya makarating sa langit. Sa pamamagitan ng inyong pag-iibigan. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagpapatawaran. Di ba? Yun ang talagang sukdulan ng pagmamahal. Yung tinatawag na mamahalin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan, yun yun. Pag sinabi mo mamahalin kita habang buhay, yun na yun. Pag sinabi mo mamahalin kita hanggang langit, yun na yun. Kaya yun ang sikapin nyo na kayong dalawa ay mag-asawa sa harap ng Panginoon. Ngayon, pagsikapan nyo lalo na maakay ang isa't isa para sa langit kayo ay magkapiling pa rin sa ngalan ng Panginoon. At ang panalangin namin sa inyo, sana ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos.
Ikalawa, nananalangin kami na sana pagpalain din ng Diyos ang inyong mga anak, kung sino man ang tatawagin sa pag-aasawa, para bigyan na kayo ng apo. Sigurado ba kayo wala pa kayong anak sa labas? Kung meron kayong tinatagong anak, ilabas nyo na kasi welcome naman. Wala pa daw. Wala. Kaya papanalangin pa natin sila. Papanalangin natin na magsasama kayo ng maligaya, tapat at banal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ha? Binabati ko uli kayo. Jose, binabati kita. Ang lakas-lakas mo pa. Di ba? At babatiin kita kasi, oo, hindi kumukupa sa ngayong ganda. Di ba? Kaya kaulihalin na pa rin. Di ba? Kaya isang halik pa uli. Isang halik pa. Habang may hahalikan, maghalik ka matatakot. Oh, di ba? Nakailan na ba? Nakalima na. Mamaya na yung 6. Violeta, bukal ba sa iyong kalooban ng pagparito mo upang makaisang dibdib si Jose na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang may buhay to God? Yes na yes po, Father. Oh, yes na yes. Lawak ng ngiti ni Jose. Jose, bukal ba sa iyong kalooban ng pagparito mo para makaisang dibdib si Violeta na iyong pakamamahalin, paglilingkuran habang may buhay to God? Walang pag-aalinlangan, Father. Walang pag-aalinlangan. Jose at Violeta, nakahanda ba kayo? Gonap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa Diyos na magpapatuloy ang inyong pag-aaruga sa inyong mga anak at kung may mga apo, aalagaan ng mga apo, palalakihin sila bilang mabubuting mamamayang Katoliko, Pilipino at Kristiyano. Tugon. Opo, Father. Opo, Father. Minamahal ko Jose at Violet sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, ay ipahayag ninyo ang inyong damdamin sa sakramento ng kasal. Tatanungin ko si Violeta. Violeta, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Jose sa Panginoon na naririto ngayon, alinsunod sa batas at alituntunin ng banal na simbahan? Tugon. Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalobo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay habang buhay? Tugon. Opo, Father. Nakalaan ka bang ipagpatuloy na balikatin sa piling niya ang pananagutan ng isang asawa? Tugon. Opo, Father. Ikaw naman, Jose, sumasang-ayon ka ba na maging patuloy ng may bahay si Violeta? Naririto ngayon, alinsunod sa batas ng Panginoon? Tugon. Opo, Father. Buong puso ba ang patuloy mong pagkakalob ng iyong sarili sa kanya bilang asawa? Tugon. Opo, Father. Nakalaan ka bang patuloy na balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Tugon. Opo, Father. Ama namin, kami po ay loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat. Ako naman, bilang kinatawan ng Santa Iglesia, dito sa parokya ng San Pedro, Verona, tayong tatlo maghahawak kamay. Pinagtitibay ko at binabasbasan ang pag-iisang dibdib na inyong pinagtitipan sa araw na ito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang aras at singsing ay panlabas na simbolo ng kanilang sumpaang binitiwan sa araw na ito. Violeta, hindi kita pinagtaksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halikan mo yung kamay ni Violeta. Nung naramdaman mo, kinilig. Okay. Hawakan mo naman yung kamay ng iyong asawa. Jose, kailanman, hindi kita tataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig
at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Suot mo sa kanya. Nakita niyo ba yung halik? Ang tulis ng nguso ni Violeta. O ngayon naman, ibibigay niyo yung aras. Violeta, kailanman hindi kita pinabayaan. Gayon din ng ating mga anak. Inilalagak ko sa iyo ang mga aras na ito, tanda, bukasan ng ating pamilya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako na iyong maging katuwang sa masinop na paggamit at pangangasiwa ng iyong pinagpaguran at ng ating kabuhayan. Kinagagalak ko at buong dangal na inihaharap sa inyo ang bagong mag-asawa sa ngalan ng Panginoon sa araw na ito. Mga kapatid na si Ginoo at Ginang Jose at Violeta Romero. Pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Aking pinakamamahal na asawa, Jose Romero Sr. Nagpapasalamat ako sa pag-aaruga mo sa amin ng iyong mga anak. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa pagmamahal mo, suporta at pangunawa sa amin. Bilang pangako ko sa iyo, dito sa harap ng altar at sa ating Panginoon, kasama ang ating mga nanay, at sa ating mga tatay na nasa langit na, at sa harapan ng ating mga anak, sa mga pamilya natin na lahat ay nandito, kaibigan, kapitbahay, at sa lahat ng nandito sa simbahan. Nangangako ako sa iyo na ikaw ay aking paglilingkuran, mamahalin, habang buhay. I love you. Kristo, sa aking butihing may bahay, gawin ko na lang maiksi lahat ng magiging patuloy na pagmamahal ko na nasa mga nakalipas na dekada ay ipagpapatuloy ko pa rin ang pagmamahal ko hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hinihiling ko lang ang palagian mong pangunawa sa akin. Yun lang. Maraming salamat din. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahiwaga ang nadarama
You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. Hindi naman dapat na siguro patunayan pa. Nakikita naman yung ebidensya. Diba? Kita mo naman kung anong bait ang aking kapatid at ang aking kaibigan ng lumaki ang kanyang pamilya sa sipag at tsaga. Kaya masasabi ko lang sa iyo, Brad, ipagpatuloy mo lang yan. Good health. At mahalin mo sila. Huwag ka nang tutulad sa iba. Parang may pinaparinggan si Sir, ha? May pinagdaraanan. Okay, kinisay palakpakan na po sa ating basman. And of course, let us now hear the message coming from our maid of honor. Nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na ay punyo kami mag-asawa. Ay punyo kami sa katagalan. Ilang taon na kayo, 29 years. Kaya nagpapasalamat sa aming malaki sa Panginoon, pangalawa sa inyong mag-asawa. Sana hindi pa to yung sinabing pagsasama. Ano ko lang sa inyo, meron bang galing? Oo, meron pa. And mga sana 25 na tayo ngayon. So, meron ulit, 50 years na tayo. Ayun lang. At lagi kayong mag-ingat ang pamilya natin. Salamat sa inyo.
Wala pa mga kamay dyan? Cheers! 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 Wow. Okay. Let's now hear the message coming from our principal sponsors. Hindi kasi sa totoo lang. Maninit pa kami, magkasawa na kami. Sabi doon, wala naman masabi doon, congratulations. Ngayon, second na taon, pinagsama-sama mo kami mga kapatid. Ngayon lang umiyak sa tanang buhay ko. Yun. Talagang napakaswerte ng kapatid ko sa'yo. Para naman sa swerte niya. Pero, yun, huwag kang magsasawang munawain kami. Bilang mga kapatid, isa nararamdaman mo yung medyo mapis, ano kami, sa isa't isa. Tapos yun, huwag kang magsasawang mamigay ng mga... Unang-unang, salamat. Ipag ko, napakabait mong kapatid. Salamat. Palakpakan naman po natin, Mr. Eusebio Romero Jr. Now let us hear the message coming from Angeline Bahet. Hi, Joey. Wala pa ng binata ka, magkasama ka tayo. Kaya nung makita mo si Violet na pumunta sa bahay namin, love ka na kagad. Alam po nyo, si Joey, kagod natin yung kapatid ko. Pinutan ako sa Smith. Nakita ni Joey. So, sumunod sa amin pag-uwi namin. Bibili lang ko ng ulam, pero sa amin pumunta. At yun lang yun. Pagkapunta sa amin kinabukasan, tayo ng mamasyal. Masyal sila. Kumanang ng araw, inaya na niya ako. Pumunta dito sa Pampanga. Hindi ko alam na mamamanigat na pala siya. Kaya isang linggo lang, naging asawa niya to. Natutuwa naman ako. Dahil sama ko siya, mabait naman. Mabait din lalo yung kapatid ko. Kano agad. Masahado agad. Pag uwi namin sa Maynila, diretso nang nagpakasal ng West. So ako ang ina, ako na yung nanay, si Kuya Jun, si Ate Rose, at yung mister ko. Ang mga sakit lang na yun, ginabutan ng mister ko, nagkakasal sila ngayon. Nauna na sa akin. Kami ni Ate Rose, at ni Kuya Jun, nakasama niya, nagkasal sila ng West sa Quezon City. Kaya, natutuwa ako kay Joey. Sila pa rin nandun ngayon. Sana, Joey. Ako niya. Maging masaya kayo habang buhay. Yan ang pangarap ko. Katupad lahat. Katutupad mo sa mga anak nyo. At sana, huwag kayong makalimot sa amin. Ito, malayo na ako sa inyo. Nasa pataan na ako, nasa pakakatiba kayo. Ay, taging na pala kayo. Kaya, yun lang po. Maraming salamat. Maganda po po sa mga lahat. In behalf of my father, Rigo Siban, bali ng proxy po ako kasi siya po talaga yung one of the si Ate Beauty, bali isang buo ko po siya. Si Naya at father ko magkabatid. So, alos napunta na rin po ako dito sa kanila noon. Kaya alam mo, uwi pa nila ang anak ko, wala pa nun eh. Dalawa pa rin yata nun, no? Tapos yung bautisan dito, at mga ibang anak nila, wala pa rin. So yung iba, di ko na rin kilala. Hindi na rin nila ako kilala. So nagpapakilala ako ngayon. Ako si Eric Sibal, pero tunay ko pangalan, Marlon Sibay.
So, bali, pisa po ako si Ate Bione. So, congratulations sa inyong dalawa. Sa inaababa ng pagsasama niyo. No doubt, mabakay ko yan. Nagsama ang matagal. Isa din, kaligaya yun. Isa. So, congratulations. Thank you so much, Mr. Eric Siban. Now let us hear the message from To our newlywed couple, Kuya Joey and Ate Bioni, congratulations. As she says, wala man ako masyadong alam sa love story ng dalawa. Masasabi ko lang, sana patuloy kayo i-bless ng Lord. Shower His abundance. Blessings to your family. Sana pamadan pa kayo, more years to come. Nasa, kayo nilampasan niyo pa yung golden head yourself. Then, dami. Again, a resounding applause for Mr. and Mrs. Eric and Joby Siwan. Bilang pinakapanganay na kapatid, ako po yung proxy ni nanay. Ngayon, yung ano ko lang sa inyo, tibay at tatat sa pagsasama at lalo po ninyo pakamahalin yung bawat isa. Yun lang po. Thank you so much, ma'am. And of course, let us now meet in behalf of the late father of our groom. Let's meet Mr. Edwin. Salamat po sa pagdalo. Hallelujah. Amen. Lipo. Atol. Ang masasabi ko lang bilang panganay na lalaki sa ating mga kapatid. Alagaan mo ng mabuti yung asawa mo. Dahil bihira kang makatagpo ng asawa na niya. Sa wagas ang pagmamahal, inibigay sa iyo lahat para hindi mo siya iwanan. Kaya ipagpatuloy mo tol ang pag-aalaga at pagmamahal kay Bioli. Sa aking sister-in-law, ganon din. Pagtyagaan mo yung napapatot na ulo ni brother sa kakahablot ito eh. Kaya naubos yung ano niya eh. Oh, samantalang ako, walang naghahablot. Kaya yun. Effect! Diyan mo malalaman na kung ang lalaki talagang guwapo. Kasi nauubos yung buhok. So, yun, pagtyagaan ko rin ng kapatid namin na alagaan. At ipagpatuloy niyo yung maganda din yung relasyon hanggang sa wagas. Pero walang forever, kasi walang forever. Basta, pagputihin nyo na ipagpatuloy hanggang sa wagas. Salamat. Thank you. Thank you so much, Mr. Edwin Romero. Hello. Asa tayo dyan? Asa tayo dyan? Una-una po, congratulations sa aking mga parents. Congratulations kasi sobrang ilang words na yun. Kasi sobrang tawag dito. Sobrang haba ng proseso para yan, alam mo na. Kaya congratulations to the both of you. At thank you so much po sa patience ba sa akin. Simula pagkabata ko hanggang sa ngayon na salamat kasi hindi niyo po ako sinukuhan na naalagaan ba. Na hanggang sa matuto na po ako sa sarili ko. Salamat po dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Salamat dahil binibigyan niyo po ako ng freedom na gawin yung mga bagay na gusto ko kasi alam niyo naman po na alam ko po yung mga limitations ko kaya thank you so much po palagi.
Love you. Love you both. How sweet naman. Again, palakpakan naman po for Kuya BJ. Ay, nakakatawa pa. Congrats sa inyong dalawa. Eh, thankful ako na kayo yung naging parents ko. Wala nang mahihiling pa. And salamat sa laging pagsuporta. And kung may isa man akong wish kay Lord ngayon para sa inyong dalawa, yun yung humaba pa yung buhay niyo para makita bawat kami yung pangarap namin kasama kayo. Yeah. Love you. Wow, how sweet. Again, thank you so much, Ate Vera. Maraming salamat po sa pagpunta niyong lahat. Na-appreciate po namin lahat yun, yung effort. Hindi kasi ako ready eh. Pero sige. Google ko na lang ha. Sige. Sige. Ito. Una sa lahat, taos puso at lubos na pasasalamat kay Lord. Dahil biniyayaan niya kami ng magulang na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng mga anak nila. Kayahin niyo kasi si Papa! Magulang na handang magsakripisyo, makatulog lang ng mahimbing ang mga anak. Magulang na handang pasanin ng bigat ng mundo, mapagaan lamang ang buhay ng mga anak. Iilan lang to sa mga dahilan kung bakit lubos akong nagpapasalamat at lubos kong ipinagmamalaki na mayroon akong magulang na kagaya ninyo, Mama at Papa. Kaya ko. Hindi ko man masasabi ng madalas, salamat Mama at Papa. Kayo ang halimbawa ko ng isang mabuti at mapagmahal na magulang. Kung tatanungin ako kung obligasyon ba ng anak ang bumawi sa magulang, hindi naman kayo nagkulang sa paalala na sa amin na hindi namin kailangan bumawi. Pero para sa akin, hindi kailanman magiging obligasyon ang suklian ang mga bagay na ginawa niyo para sa amin na magkakapatid. Yun ay dahil mahal na mahal ko kayo. Kaya kailanman hindi siya magiging obligasyon, Mama at Papa. Kagaya ninyo, hindi ko rin kakayanin na makita kayong naghihirap sa inyong pagtanda. So, lagi niyong pakakatandaan na magkaroon man kaming magkakapatid ang mga sarili-sariling pamilya, hindi namin kayo pababayaan, Mama at Papa. Tol! Magaling ha? Tol, pare, Papa, Papa, yan, mga tawag ko sa'yo. Ang mensahe ko sa'yo ay nais kong malaman mo na hangad ko ay ang maging isang katulad mo. Bilang isang mapagmahal lamang at isang takusa. Di ba nasa loob naman lahat ng kapatid ko? Oo. Okay, save. Gusto kong maging nagaya mo, Tol. Yan. Natutunan ko sa'yo kung paano ba dapat mahalin ang iyong asawa. Kasi, lugi ka pa ba? Si Mama na yan, Tol. Maglolo ko ka pa ba? Wala na. Hindi mo itinuro, pero nasaksihan ko kung papaano. Minus yung pagsisip mo ng gabi, hindi ko nasaksihan yun. Labas ako doon. Kapag dumating ang panahon na ako naman ang nasa katayuan mo, Tol, gusto ko rin maging kagaya mo, handang maglaba, handang maglinis ng bahay, mamalansya, mantusawa, kayod kalabaw, mamalengke, kung anong kailangan ni Mama, pagkumpuni ng mga kagamitan sa bahay, magaling maglambing, yan. At kahit dual citizen ka na, hindi pa rin nawawala yung tamis ng pag-ibig mo kay Mama. Saksi ako dyan, Tol. Ano ba? Ay, hindi pwede doon. Kaya, Tol, hanga ako sa'yo. Hindi ka gawpuhan, pero nadaan sa bilis. Yan ang papa ko. Love you, Tol. Mama, dahil sa'yo, nagkaroon ako ng idea
kung ano ang katangian ng ang hahanapin ko sa isang mapapangasawa ko. At ma, gusto kong malaman mo na nahanap ko na May ganon? sa mga kamag-anak ko para isang pakilala na lang. Andito po yung future wife ko, si Bianca. Bianca po ang name niya ha, tandaan niyo. Baka O CJ, wala bang background music dyan? So, Nagre-request daw sa dalhin daw. Si future wifey sa harapan. Mo siya. Asit mo siya sa harapan. ay lang ba? Ay, okay lang. Sige, DJ, background music tayo, ha? Hey! Malapit na po to, sorry. Wait lang ha. So, yun. Nakita ko kung paano mo mahalin at unawain si Papa. Kung paano mo siya piniling mahalin araw-araw. Sa'yo ko nalaman na laging tama ang babae. Na ang sa'yo ay sa'yo at ang kay Papa ay sa'yo. Sabi mo lang, Ma. Ma, napatunayan mo, ikaw ang ilaw ng ating tahanan. Maraming salamat sa iyo, Ma, dahil nagkaroon ng liwanag ang aming mga kinabukasan. Salamat sa masasarap na putahing inihain mo araw-araw, inihahain mo araw-araw, kahit mababaw ang iyong luha, balat sibuyas, lubos akong humahanga sa katapangan mo. Sa pagising ng maaga para lang may maihain sa mesa, sa pagiging mabuting ina, at sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang iyong kagandahan. Mahal na mahal kita, Ma. Saludo ako sa iyo. Mama at Papa, maraming salamat sa paggabay sa amin. Mahal na mahal namin kayo. Ang tanging regalong maihahandog ko lang sa iyo ay apo in 5 years. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpunta. God bless you. Speechless ako sa message ni Kuya Jose. Ay! Ako si Joey, yung pangalan. Salamat po. Hello. Thank you po sa lahat ng pumunta ngayon at nag-effort na makasama po sila mama sa celebration po nila Today of Love. And na-appreciate po namin yung lahat. And mama, papa, okay kayo? Nag-enjoy kayo? Papa, I think nasabi na lahat ni Boris. Lahat ng mga gusto namin sabihin and lahat ng mga sinabi na totoo lahat yon. And nagpapatunay na maraming salamat sa pagmamahalan niyo kasi naging magandang example sa hindi lang yung pagmamahalan niyo. Pati na rin yung magiging nanay at tatay niyo sa amin. And sana nagiging proud kayo sa kung ano man yung kami magkakapatid na tinatry namin maging ka-proud bilang anak niyo. And nagpapasalamat ako kay Lauren kasi pinigay niya itong celebration na to para mapakita natin sa lahat na yung pagmamahalan yung isang magandang ehemplo ng kung paano kapag si Lord yung nasa center ng relationship and ng family natin. And ayun, nagpapasalamat po ako sa lahat and sana mag-enjoy kayo. Palakpakan naman for Ate Jovi. There you have it, friends. Thank you so much po. Hello po sa lahat ng mga dumalo sa special na okasyon na ito. Kasi ito ay 3 okasyon. So, kaya mahalaga talaga ang araw na ito para sa aming pamilya. At sa mga dumala po na galing pa po sa malalayo, kagaya po ng mga bayaw ko at nanay ng asawa ko galing Cagayan. At sa aming mga pamangking galing din ng Cagayan, maraming salamat sa inyo. Nag-effort kayong pumunta rito kahit malayo. Sa mga galing po ng Laguna, sa kapatid ng asawa ko at sa asawa niya,
Maraming pong salamat. At sa mga taga-Pembo po na mga kumare, kapitbahay. At maraming pong salamat. Sa mga nandito pa po mga kumare ko at kapitbahay. Ayun po, nandun pa po sila nagtsatsaga sa init. Thank you po at andito pa kayo. Huwag po kayong mainip. Mamaya maligo kayo kung may paang kayong damit. Thank you sa inyo, sa effort nyo. Nagpunta kayo dito. At sa mga wala na po, kapitbahay namin na umalis na, hindi na po nakadays kasi mainit kasi. Na taga Pembo din. Thank you din po. Tapos, sa mga kapatid ko, ito po, mga nagtsatsaga din nandito pa rin. Sa mga nagluto po ng handa doon sa kabilang bahay po, sa nanay ko. Mga pamangkin ko po, hindi ko po alam kung nandito sila. Salamat po sa kanila. Nag-effort din po sila sa araw na ito. At sa mga sponsor po, sa nag-sponsor po ng cake ko, na napakagandang cake. Pinasasalamatan ko po si Engineer Harry Gabutan at ang kanyang may bahay, si Donna Marie Gabutan Romero. At sa nag-sponsor po ng aming mga sing-sing. Yan pa. From Dubai po ito. Galing po sa kanyang pamangkin. Kay Paz Pilar Romero. Tayo naman po para makita yung nag-sponsor ng sing-sing. Wala po. Salamat po sa kanya. Sa mga photographer. Studio portrait po. Nagaling po yata ng Angeles ba kayo kuya? Angeles. Maraming salamat po. Madaling araw po sila nandito. Hindi ko alam kung nagutom po sila or ewan kung nabusog po sila. Kuya, kumain na po ba kayo? Kain po kayo. Meron pa pong pagkain dyan. At sa aming, yung make-up artist, wala na po yata. Kay, kay MChess Salon, na si Mia at si Eman, na kumanta rin. Sila yung makeup artist, pero kumanta rin siya dito kanina. At sa mayari po ng resort, si Madam Agnes Bitog. Ito ang resort na McDonald Resort. Maganda. Nag-effort po siya. Siya po ayos lahat niyan. Hindi po siya nagsawang. Pagod na po siya, pero andyan po rin siya. Ito po. Ang tawa ko lang po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Hininga na yung jowa ko, so ano na, sa negosyo na lang. Ano yun lang, sa mga hindi nabanggit, pangkalatan na lang. Maraming salamat sa inyo. Yes!